May bayad na pag pangalawa. Oh, ulit. The sum of 3 consecutive multiples of 7. Kapag multiples, normally ano yung ginagawa nating expression? Ulitin ko, pag multiples, kapag consecutive, ano yung ginagawa nating expression? X, di ba? X plus 1, tsaka X plus 2, and so on and so forth. Kapag consecutive, nasundan yan? Nasundan yung X plus 1, X plus 2. Yes, okay. Kasi nga, consecutive. Johan, hindi pa din. Bakit ganyan ang expression ng consecutive? Automatic yan ha. Pag nakakita kayo ng consecutive, laging x plus 1. Kasi di ba, ano ba ibig sabihin ng consecutive? Magkakasunod. Di ba pag meron kang 1, 2, 3, 4, 5. So, halimbawa, yung variable mo is x. Anong kasunod ng x? Di ba nagpa-plus 1 ka lang lagi dyan? Nagigets ba? Kaya siya may plus 1. Okay na, okay na. Naku po, babalik ko kayo sa grade 1 ha. Consecutive, magkakasunod. Pero pag sinabing consecutive even, plus 2 ng plus 2 naman yun. Or add. Okay? So ngayon, since sinabing multiple ng 7, kaya lalagyan natin ng 7. 6, 7. Ito times ko siya sa 7. Diyan ang galing yung 7x. 7x plus 1, 7x plus 2. Pero ita times mo yung 7 dun sa mismong x plus 1. Ita times mo yung 7 sa mismong x plus 2. Wah, burger. Nagigets nyo? Hindi pwedeng 7x plus 1 lang ha. Hindi pwedeng 7x plus 2. Okay? Ngayon, the largest number is 21. Doon muna ako sa the largest number. Dito na tayo magta-translate into equation. The largest number, alin dyan ang largest number sa tatlo? 7x, 7x plus 1, 7x plus 2. Yung pangatlo. Diba? 7, 6, 7, x plus 2. Ano ang is sa math? Equals 21 less. Pag sinabing 21 less, minus 21. Okay? Basta may nakakita kayong number less than something, laging minus yung number na yon. Okay? So, ang gagawin ko, minus 21. Dito ko siya isusulat, hindi 21 minus. Alam mo sa utak ko, ganito ko yung ginagawa. Parang 21 less than the sum. Kung nakabuka dun sa sum, ibig sabihin, mas malaki yung sum. Kaya ang gagawin ko dyan, yung sum, minus 21. Ganyan ko lang siya tinatandaan. Kaya naaalala ko na minus 21 siya. Okay? So, sabi 21 less than the sum of the other two. Sum of the other two. Ano ba yung other two? Itong 7x, ipa-plus ko sa 7 times x plus 1. Nakuha na? Chicken nuggets. Okay. Next, ayan na. Pang grade 1 na yan, di ba? 7 times x, 7x. So, ang critical lang sa part ng mga word problems talaga, yung pagsiset up ng equation. Ito, 14 equals 7x plus 7 times x, 7x plus 7. Next na daw. Ganon. Matapos yung paulit, ine-next nyo, ha? Sayang ink ko, ha? Okay. 7x plus 14. Ito, pero gets nyo na to, di ba? 7x plus 7x, 14x. 7 minus 21. Ano to? 7 minus 21? Ano nga ba yan? Minus 20 minus 6. Minus 14. Sabi niya, hindi ako magaling sa mata. Yan. Anong 15? Isa. Okay? Tapos, ililipat ko lang sa kabila yung 14x minus 7x. Ayan. Lipat sa kanan yung 7x. Tapos yung negative 14 naman, sa kaliwa na lang. So, 14 plus 14. Ayun. Kaya meron akong 28 equals 7x. Divide both sides by 7. X is 4. And since ang tinatanong is smallest, di ano yung value nun? Di loud eh. Joke lang. 7 times 4 equals 28. Okay? So, letter A. Okay na. Happy?
Kakasimula pa nga lang, tinatanong nyo na yung next live kaagad. Pwede rin yon yung x plus 7, x plus 14 ako nakita. Okay, next tayo. Age problem. Para naman marami tayo. So, sabi, a father is 4 times as old as his son. In 10 years, he will be twice as old as his son. Determine the son's present age. Ang suggestion ko pagdating sa age problem, okay, kanina number problem yon ha, number problem. Ngayon naman, punta tayo sa age problem. Pag age problem, ang suggestion ko, lagi kayong gumawa ng table. So, isulat nyo si father, tapos mag-sign of the cross. Tapos, si son. Tapos, gagawa kayo ng columns. Okay? So, normally, ang nasa columns na dyan, amen daw, yung, minus lang 8 points kaya, ang nasa column dyan lagi, normally yung now, tapos yung ito yung future, yes, may future. Tapos ito yung ago. Yan, normally ganyan yan ha. Okay, ago, oo na-record yun, pero syempre, nasa akin yung kopya. Alam mo yung ipagpahamo ko sa sarili ko, di ba? Hoy, caramel, macchiato, ano sinasabi mo dyan ha? Okay, normally pag age problem, dapat gawa kayo ng table, merong now, may ago, may future. Although minsan, kung hindi naman hinahanap yung ago, huwag nyo nang lagyan. Pero, para lang mas organize every time magsusolve kayo ng age problem, ganyan nyo na siya gawin. Okay? O, isa-isayin ulit natin ha. A father, ano ba na kasing pakialam ko sa mag-amang to, di ba? A father is 4 times as old as his son. Sino yung dinescribe? Yung age ni father o nung son? Sino yung dinescribe? Si father, yung age ni father o yung son? Si father. Kung sino yung hindi dinescribe, yun yung gawin yung variable x. Ulit, kung sino yung hindi dinescribe, yun yung gagawin nating x. So si son, yun yung gagawin nating x. And take note ha, is yan, is. So ibig sabihin, nagre-refer siya sa now. O di ba? Kailangan nyo rin kahit papaano yung mga basic na English yan. Past, present na mga tenses, dapat alam nyo yan. Although hindi ako magaling sa English. Pero dapat ito, naiintindihan natin. So si son, gagawin ko yung x. Tapos si father, gagawin ko siyang 4x. Kasi sabi, father is 4x. Oo nga, tinatanong pa nilang edad nila. Tapos sabi, in 10 years. So saan ako pupunta? Sa kanan o sa kaliwa? In 10 years daw eh. Diyan na papasok itong column ng future. O, di ba? O, yan. Ang gagawin ko dyan, ayan, lalagyan ko siya ng notes. Plus 10 years. Kasi kapag future, magpa-plus 10 ka na from now, di ba? In 10 years, he will be twice as old as his son. Ang gawin nyo muna, bago nyo pakialaman yung second statement, dito muna ako mag-focus sa table. Kompletuhin muna natin. Si father, kung 4x siya ngayon, ano siya in 10 years? Madadagdagan siya ng 10 taon, di ba? So, paano mo isusulat yon in terms of equation? Tao pa rin siya. Oo, tao pa rin siya. Pero mas matanda na siya. So, 4x plus 10. Gets? Chicken nuggets. Tapos, nakita ko lang yon kung sino may nag-upload ng chicken nuggets. Tapos si son, kung x siya ngayon, in 10 years, ilang taon siya? E di ka siya x plus 10. Tama ba? Okay, gets? Tapos, babalik tayo dun sa sinabi. In 10 years, sino yung tinutukoy na he dito? Si father, di ba? Si father. In 10 years, he will be twice as old as his son. So ngayon, magfo-focus tayo dito sa part na to. Itong age daw ni father in 10 years, ito daw ay twice nung sa anak niya. Naiintindihan nyo? So, tingnan nyo ha. Pag magsa-set up na ako ng equation, in 10 years, kaya titingin ako dito sa column na to. Dito sa pangatlong column. In 10 years, sino yung he? Si father. So ano ba yung age ni father in 10 years? 4x plus 10. He will be, so itong he will be na to, magiging equal sign, twice as old as his son. Twice, so 2 times something. So 2 times old as his son. Ano yung edad nung son niya nung 10 years?
Yun yung x plus 10. Nakuha nyo? In 10 years, ito si father. Tapos twice daw siya as old as the son. Pero paano tayo nag-come up muna dito sa column na to? Nagsimula tayo dun sa now. Di ba? Nakita niyo yung step by step? From now, nag-add tayo ng 10, tapos sinet up natin yung equation. So, karoon na ako ng, ano na lang to, solving equation na lang. So, 2x plus 20. Okay? So, 4x minus 2x equals 20 minus 10. So, 2x equals 10. Divide by 2. What is the value of x? 5. Maging careful lang kayo ha. Ang x, yun yung 5. Pero ang tinatanong, determine the son's present age. Ano ba yung son? Present age. So, x. So, yun na yun. Okay? So, the answer is 5 years old. Naku, letter A na naman. Hindi ko sinadyang A ha. Hindi ko sinadya yan. Nawala daw si Water 1. Okay? Pag tinanong naman, halimbawa ang tinanong, what is the age of father in 10 years? Anong sagot? Sige, halimbawa, what is the age of father in 10 years? Isa-substitute ko naman siya sa 4x plus 10. Di ba? Paano kapag ang tinanong, ito naman pwedeng tanongin sa ugat. Medyo ano yun lang yan, lilihis-lihis lang nila eh. What is the age of the father 5 years ago? Halimbawa yan ang tanong, what is the age of the father 5 years ago? Sige nga, mag-isip kayo, mag-isip. 15. Saan ang galing yung 15? 4x kasi, 4 times 5 is 20. Kung 5 years ago, minus 5. So, ang conclusion natin, siya ay isang batang ama. Tingnan mo, 20 anyos, 5 taon na yung anak niya. Di 15. Anak-anak na agad. Dapat nag-aaral pa siya noon, no? Mag-review muna siya ng, ng subject niya. Okay, next. Yun yung conclusion natin, ha? Batang ama tong problem na to. Screenshot.